mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa Panyera. Malamig na gabi sa iyo, Attorney Cam. Umuulan. Ay, tumila na ba? Kanina kasi kalakasan ng ulan eh. Kaya naman sa lahat po ng mga pauwi na ngayon sa kanilang tahanan, galing sa trabaho, kayo po ba ay may dalang mga pananggalang sa ulan? Ayan, payong, kapote, yung mga, minsan yung shawl. Pwede rin yan. O kaya naman, kung wala naman talaga, makisuyub na lang. Ayan, makisuob pala. Suob. Sukob. Suob. Ay, sukob. Suob, yun yung kay Gwen Garcia. Tsaka yung suob pala yung kapag halimbawa, naalala mo nung panahon ng pandemic, yung yun na yun. Yung kay Governor Gwen Garcia na kapag ka ikaw ay may COVID daw, magpapasingaw. Sukob pala, sukob. Sukob. I-share. Yeah, makipag-share. Makishare ka na lang. Nandyan yung inyong forever. Speaking of you wish. Speak of the one, pag nakita mo na yung the one at kayo ay nagkaroon na ng intimacy, ng sexual relationship, ayan, at kayo ay nagkaroon ng bugbugan blues pagkatapos, ano ba naman yan? Syempre papasok dyan yung pinag-usapan natin kahapon na vowsy. Actually, kahit hindi po kayo humahantong doon sa sexual relationship, basta nandun kayo kahit nandun lang kayo dumating sa dating relationship, ay pwede na pong pumasok dito sa vowsy, no? Yung ilang uri ng karahasan. Yan, at speaking of karahasan, yan po ang ating topic na ngayong gabi dahil alamin po natin yung iba't ibang uri ng karahasan. Tingnan natin, no? I-detalye lang natin at lagyan natin ng mga example lang siguro para maintindihan din po, no? Especially mga barangay kagawad, barangay officials na nakikinig ngayon kasi kahapon pinag-usapan po natin yung protection order. Protection order. Yes. Diba? Napakaganda ng topic natin kagabi dahil maraming mga nakarelate at ito ay pagbibigay liwanag sa kaisipan ng ating mga barangay officials kung ano ba yung kanilang ginagawa, ano ang responsibilidad nila kapag sila po ay nakakompronta ng mga ganitong sitwasyon sa kanilang mga kabarangay. Including yung kanilang liability kung sakasakali, no, na hindi sila tutugon doon sa paghingi ng barangay protection order ng isang biktima ng physical abuse. Ayan. Kaya sa mga gusto pong makisali sa ating talakayan, pwede po kayong magmensahe, magkomento sa aming mga DZRH digital platforms, social media platforms. Kasama na po ang mga Facebook namin. Live na po kami sa DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Ayan. At yung tumatawag sa akin mamaya na ha. Sa aming YouTube, DZRH TV 4K live stream, live na live din po kami. Kaya naman magbigay-pugay muna tayo sa mga nakatutok sa atin ngayon, Panyera. Sabi ni Gael, sa una lang talaga sweet. Oy, totoo yan. Susunod ay sweetik na. Tsaka, sabi nga nila, Panyera, makikilala mo ang iyong kapartner kapag kayo nagsama na. Oo. Kasi pagkayaong hindi pa, lalo na pagbago pa kayo, diba? Always, yung best foot forward. Diba? Laging pa-impress. Yan. Laging
ipapakita lang yung magandang Oo, ugali. itatago yung bulok. Na mangangamoy naman, diba? Yung pala, pag nagsama na kayo, umaalingasaw. Oo. Ivy Gutierrez ng Taguig Pangasinan and Jerry Sumagaysay, magandang gabi po sa inyo. Huwag niyo po kakalimutan yung ating DZRH, ka-birthday promo. Yes, oo. Lahat po ng ka-birthday ng DZRH, kahit anong taon po kayo ipinanganak, basta July 15 ang inyong birthday, ipadala na po ang inyong kopya ng inyong birth certificate. Original copy po, together with the receipt from the PSA and your picture, indicate yung nagpapakita ng kung anong petsa nung time na kayo ay pinicturan, no? At ipadala po dito sa amin. At meron pong 10 mananalo ng pang-birthday. Oo, Yan. tsaka hindi lang basta-basta pang birthday ito talagang bonggang birthday. Yan. Dahil 85th anniversary po ng DZRH, bongga din ang bibigay namin papremyo sa inyo. Raul Leido, magandang gabi. Sabi niya, at sa lahat po na nakikinig at nanonood online, like me around the world. Yes. Stay safe po tayo lahat. Oo, at syempre nanonood sa atin Attorney Cam, si Maria. Oy, Miss Maria Teresa Lazaro, na-miss kita. Matagal kang nawala. Si Gael nanonood sa atin. Joy Garimbao, dyan sa Michigan. Si Ma'am Joy siguro, I think this is Josephine Garimbao, ano? Ganyan din Ray Mendoza, Robert Lucero, at Ray Duque. Magandang gabi din po kay Mami Belen Rivera at Violeta Montecalvo Zambrano. Ganyan din kay Eduardo Narvaez Hermay Moises at Gemaline Nabos Cruzado na mga taga Malibago, Torrijos, Marinduque. Yan. At saka, i-congratulate lang natin, Panyera, yung sa nangyaring aliwan natin. Yes, Oo nga congratulations. pala, dahil yung mga winners natin. Dinagyang. Iloilo, ang galing ng Iloilo, Attorney. Of course, lahat po sila magagaling, pero yung pong dinagyang ay yung mga taga Iloilo, first at saka second place sila doon sa ating, ang tawag doon, sa ating street dance competition. And congratulations sa din, si Raline yung nanalo, ano? Dinagyang pa rin ang nanalo doon sa tugtog ng aliwan. At syempre, again po, congratulations para sa ating street dance competition. Iloilo Dinagyang Festival, sabi nga ni Panyera, champion, no? Ang second place naman po yung gustong-gusto ni Panyera, Tultugan Festival. Yes, oo. At ang third place naman po ay ang Meguyaya Festival. Congratulations. At syempre yung ating mga yung ating mga reyna, naggagandahang reyna. Of course, Sinulog. Yes. Pasadya Festival ba yan? Ayan, yung Cebu City. At syempre yung mga nanalo din po sa ating float, yung Ginakit from Cotabato City, tama ba ako? Maguindanao del Norte, napakaganda ng kanilang float. Lahat naman sila magaganda, Attorney Cam, nagkakatalo na lang talaga sa mukhang nahirapan yung mga judges natin this year. Second place po ang Panagkakaduan sa may San Felipe Zambales. Si Ninang Salome Ronduque, ito ang tuwa na nanalo ang San Felipe Zambales. Ang Republika Filipina Fiesta Republica ng Malolos, Bulacan. Third place naman po sa ating pagandahan ng float. Yan. Congratulations. At ang winner natin sa Reyna ng Aliwan, Cebu, Sinulog Festival. Yes. Oo, yan yung sa may Pasigarbo sa Sugbo ba yan? Pasigarbo sa Sugbo Festival. May ganun pala, Pasigarbo sa Sugbo, sa ilalim pa yan ng Sinulog Festival. Si Mia Lorin Tamayo. Congratulations. Yan. First runner-up naman ang Tagultol Fishing Festival. Amiri Sulaiman Almamari. Ayan. Congratulations! Alam mo, Panyero, dapat sumali ka sa may Reyna ng Aliwan dahil sa height level mo pa lang dapat papasok ka doon. Ako, kinapos lang ako sa height kaya doon lang tayo sa street dance competition papasok. Anyway, pag-usapan na po natin, ito po ay parang review lamang po dahil pagpapatuloy lang po natin ang topic natin kahapon, may kinalaman po sa batas ng VAUC, Violence Against Women and Children. So ito ayaw natin yung yun RA 9262. Actually, napaka-wide ng scope nito, Attorney Cam. Isang aspeto lang yung tinalakay natin kahapon. Actually, ang kilala talaga ito, VAUC, pero pag titignan mo, parang VAUC ito kasi anti-violence against women and their children. At syempre, ito nga po, ito po ay ina-address nito, yung karahasan sa kababaihan at saka sa kanilang anak by their intimate partners. Ito yung mga kalivin nila, asawa, ex-husband, former live-in partner, boyfriend or girlfriend, sabi nga ni Panyera, ex-boyfriend,
ex-girlfriend o kaya yung dating partner or relationship. former dating partner. Ibig sabihin, pag nagdi-date pa lang kayo. Kahit panyera, nag-one night stand lang kayo, no? Oo. Pwede pa rin pumasok dito. And in fact, no, kapag ang relationship is tawag doon, bisexual, lesbian to girl or lesbian to lesbian relationship, ito po ay sinasaklaw din. So, kahit babae or kung ito ay lesbian, no? Or bisexual, pwede pong managot sa ilalim ng VAUSI law. Kung, no, basta ang biktima ay babae o kaya naman ay ang kanyang anak, regardless sa gender ng anak, basta ito ay minor de edad or kahit palagpas na sa 18 years of age, wala itong kapasidad, no, para itaguyod or ipangalagaan ang kanyang sarili. Ayan. At syempre, kaya hapon, binanggit ni Panyera, yung mga 4 na karahasan po sa ilalim po ng RA 9262, yung karahasan na hindi po pinapayagan ng batas. Ayan. So, isa-isahin po natin. So, unang-una yung physical violence. Siguro magbigay lang tayo ng actually, kahit na hindi ka mabigyan example, alam na ito. Understood na yun. At of course, yun po yung kinu-cover nung BPO or Barangay Protection Order. Yeah, pinag-usapan lahat natin. ng uri ng physical na karahasan, pambubugbog, pananampal, yan po yung tadyak, suntok, o kung ano man. Kasama na rin po dito yung mga kahit threat pa lang, yun sinabi natin kahapon na sasaksakin kita, papatayin kita. Pag lumabas ka ng bahay, papatayin kita. Even, tatamaan ka sa akin. Oo, even yung mga pag ganun-ganun, ano tawag yung Panyera? Amba. Amba, no? Yan. Hinahayaan ka pa lang ng suntok. Oo, di ba? Mga misis, mga anak, kapag ka po kayo ay sasaktan, huwag niyong tatanggapin lang. Abay, tumakbo kayo. Yes. Ipagtanggol po ninyo ang inyong sarili. Pumunta kayo sa ligtas na lugar. Basta nakaramdam po ang bata tsaka o kaya ang babae po, no, ng parang takot na magkakaroon ng physical harm, no, hindi maiiwasan. Doon kahit takot pa lang po ang naramdaman po ninyo, pwede po kayong tumakbo, magpahingi ng saklolo sa barangay. Huwag niyo pong tatanggapin ang sakit, ha? Yes. So yung kahapon, kasi attorney ka, maisingit ko lang, no, kapag ka po may tinatawag tayong battered woman syndrome, na mamaya tatalakayin natin. Yes. So kasama na rin po, no, sa pangalawang karahasan na tatalakayin natin yung sexual violence. Ayan. At ano ba yung pinagkaiba? Kailan ba papasok dito sa sexual violence ng VAUSI o kaya ay papasok doon sa rape o anti-rape law ng yung special law, no, na amending naman doon sa provisions ng rape ng ating revised penal code. Yan. At syempre, 'di ba, basta sexual in nature, alam naman po natin, no, yung mga ganitong karahasan, dapat po pinamumulat sa ating mga kababaihan, sa inyong kapartner, kasi hindi naman po lisensya ang pagkakaroon niyo ng relasyon para igiit ang inyong nais gawin na sexual sa inyong kapartner nang walang consent o walang walang pahintulot. Labag sa inyong kalooban. Hindi mo nakamit ang kanyang matamis na oo. Di ba? So, yun po, no? O kaya naman po, kasama rin po dito, no, sa sexual violence, kung halimbawa po, ay ina-attempt nyo po, no, na yung inyong asawa, kaya yung kanyang anak, ay mag-perform ng sexual acts. No, basta hindi po nag-constitute ng rape, ha? Kasi yun. kung rape, iba po. Iba po yun. Although maari pong mag-fall dun sa rape and at the same time dun sa VAUSI, doon sa sexual violence, at malalaman po natin as we go along. Yan. O kaya naman po yung, even yung pag prostitute, no? Oo. Tsaka yung Panyera, yung isama na natin dito, yung usong-uso ngayon na pinapanood sa mga ibang mga lahi. Yung pornography. Ang mga kabataan, babae, tsaka yung kanilang online trafficking. Yes. O kaya naman merong isang halimbawa, Panyera, na pinipilit niya ang kanyang kapartner, ang kanyang kapareha, na sila ay karoon ng sexual na aktibidad habang merong camera at pinapanood sila ng ibang lahi para kumita. So bawal yun, ha. Wag niyo pong gagawin yan. And even po kung pamapayag, may mga pagkakataon din naman na pumapayag kayo sa, to do the thing, to be intimate. Pero merong mga labag sa inyong kagustuhan na ipinipilit niya, no? Yan. Bagaman at hindi po ito nag-constitute ng rape, no? Maari po itong pumasok. Like for example, yung mga 50 Shades of Grey. Yun. Yung pag ano ba yung Panyera? Babala sa mga bata. Yes. Ang programang ito ay kailangan ng strict parental guidance. Rated SPG. Yes. Ito po yung napag-uusapan lamang
dahil Dahil ito'y ito ay nangyayari talaga. realidad ng buhay, Mm-mm. nakasama po ito doon sa tinatalakay o sinasaklaw ng sexual violence under RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Sa mga hindi po nakanood ng 50 Shades of Grey, ito po yung mga ginagamitan ng posas, parang mga gano'n. Ay, May yung mga may mga gadget. may mga- Tawag doon, may mga instruments or gamit, bagay, no? na ginagamit Yes, oo. para sa kanilang sexual na aktibidad. Yung Yan. mga mas adventurous, no? Even po yung panunood ng porn, ano? Wala po itong problema kung may consent or gusto din ng asawa ninyo. Pero kung ito po ay pinipilit, no? Ipinipilit ninyo sa kanya at hindi niya ito nagugustuhan o ayaw niya talaga ito pero pinipilit niyo pa din, maari po itong mag-fall doon sa sexual violence sa ilalim po ng RA 9262. The key here, Attorney Cam, is no matter how kinky you are or kahit gaano kayo ka-adventurous, kung wala pong issue sa partner ninyo, wala po itong problema sa ilalim ng batas. Pero kung may pagtutol po, no, doon sa isang partner ninyo and yet ipinilit pa ninyo, doon po kayo nagkakaproblema. So dapat yung sexual compatibility din niyo nandoon. Otherwise baka magkaproblema kayo. In fact, sabi nga po namin, no, yung mga kahit even yung mga husband na pag pinilit ang kanilang asawa na makipag sex, yung gawin ang makipagtalik, makipagniig, no? Maaari pong makasuhan ng marital rape. Yes. Meron na po yan, ha? So, hindi po, again, lisensya ang na kayo po ay kasal. May isang kaso yun, Attorney Cam, ano, kailan lang yun, ha? Dito, I think that is in, if I'm not mistaken, Las Piñas or Parañaque case, Parañaque no? case, Mahirap pong tandaan Parañaque. kasi AAA and BBB, kasi Correct. sa ilalim po ng, meron na pong circular ang Supreme Court na yung mga kaso ng anti-vowsy, anti-vowsy, yan po ay strictly confidential, no? Bawal pong i-disclose. Kaya yung mga pangalan, no, hindi po nating pwedeng banggitin, no? Kaya kahit pa sabihin natin, oy, banggitin nyo na lang yung akusado, no? Hindi ma-identify din po kasi yung biktima. So we aim to protect the victims. Yan. At lalo na po yung mga kaso ng pang-aabuso, ng kasong rape, yan po. Sabi ni Ray Mendoza, in a relationship, dapat po magkakasama ang tatlong ito. LRT. Love, respect, and trust. Tama. I agree. Iba rin si Ray Mendoza. So, yun po yung tinatawag natin na sexual violence. Pangatlo po na karahasan na tinatalakay din po sa Anti-Violence Against Women and Their Children ay yung psychological violence. Ito naman po, pag psychological, basta nag-cause po ng mental or emotional suffering. Yung hindi ka nakatulog, tapos na-stress ka, ayan, o kaya naman, no, yung mga basta yung mga mental anguish, Yan. depression, bumaba ng husto ang tingin mo sa sarili totoo mo. yan. Oo, Yan. Kaya ay ginawa ka ng super dependent sa kanya na feeling mo wala ka na without your partner, ay ibang usapin po yun. Diyan din yung tinatawag na yung konsepto ng coercive control, Attorney Cam, no? Na yung, although initially diniscuss ito sa isang action for declaration of nullity of marriage, pero ito, Attorney Cam, thoroughly diniscuss dito ng Supreme Court yung coercive control na tinatawag. Ayan, so as a form of psychological violence. Yung mga domineering na personality, it actually indicates pala, pag isang tao ay domineering, it indicates insecurity, mababang pagtingin sa sarili. kasama rin po dito kung halimbawa po yung mga psychological violence, meron po kayong isang tao, o hindi man tao, kunyari anak, halimbawa panyara na pinilit na manood na habang nakikipagtalik. Yan, psychological violence yun, panyara. Actually, pwede din siyang mag-fall doon sa sexual violence. Yan. So, itong mga ganito po, no, yung mga karahasan na ganito ay hindi po pinapayagan ng ating batas. So, kung halimbawa na kayo na mga kabarangay lumapit sa inyo at na-identify nyo na itong karahasan na to ay, teka lang, ito yung tinuro na o nabanggit nila dos compañeras, no, dun sa kanilang programa, pasok po, no, dun sa barangay protection order. Ayan, mamaya, meron ba tayong isa pang tatalakayan kung saan ito yung
inaabuso. No, maaaring ito nagiging basehan lagi kapag may mga filing ng mga support cases. support case. Yan. So, sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, ilan po muna ang mga paalala dahil sumisenyas na ang ating poging-poging tech na si Het. Sabi niya, uy, ito na. Paalala muna para sa ating mga kababayan. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Ayan, ang tinig ng asul, pula at dilaw. Dahil malapit na ang grandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 13 days na lang at muli tayong magsasama-sama sa 85 sa isang adhikain, sa isang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe, panyera. Ay, nako, ilang araw na lang. Ang bilis-bilis naman. Hulyo na ngayon, July 15. Yun ang inaantabayanan talaga natin. Yeah, at meron tayong mga pasabog, Attorney. Ay, pasabog. Gusto ko yan. Meron tayong mga inihandang Yes. activities. Actually, ang pinakamaganda dito, Attorney, yung mga life-saving activities. Especially, although hindi po kami maingay sa aming Operation Tulong, pero napakarami pong mga bloodletting activities na talaga naman. Napakahirap kasing humanap ng dugo kapag merong kailangan sa linan, Attorney Cam, At the same time, napakamahal. No? Yes. So, yan po yung bagaman at hindi maingay, marami pong natutulungan ng ating DZRH Operation Tulong sa ating mga bloodletting activities. At sa ating bloodletting activities, marami tayong partners. Kasama dyan ng Eagles. Ayan, thank you so much. Kaya naman kung kayo po ay gusto rin po mapagtulungan sa aming mga activities, so maaaring kumontak po sa aming Operation Tulong kay Miss May Binauhan. Alright. Dos Compañeras. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating topic. May kinalaman po sa anti-violence against women and their children o yung mas kilala nyo bilang VAUSI. Kanina, tinalakay natin yung 3 karahasan na sakop ng VAUSI at syempre ito yung pang-apat na laging naisasama kapag usapang support. Yan Yes. ang pinag-uusapan. Ang economic abuse. Yes, oo. Pero limitado lamang po yung economic abuse ay yung hindi pagbibigay ng sustento para mag-fall ng economic abuse. Kasi in the past, Attorney Cam, especially the Malgart case, doon parang kahit failure to provide support, pwede nang mag-fall under VAUSI. Pero nagkaroon po ng mga bagong jurisprudence na nililinaw na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaring mag-fall sa VAUSI or economic abuse under VAUSI ang hindi pagsusustento. So meron po yan na case-to-case basis. Yan. Merong kondisyon sa 5E and 5I sections 5E and 5I ng ating anti-VAUSI law na tatalakayin natin as we go along. At syempre yung economic abuse kasama rin po dyan kung halimbawa po sila po ay mag-live-in, yung nabanggit natin kanina, mag-asawa, mag-jowa, pero hindi pinahihintulutan ang babae na magtrabaho o kaya mag-exercise ng kanyang profesyon. Halimbawa na lang kami, kunyari si Papa Kim, ayaw niyang gamitin ko ang pagiging abogada. Yan. Ayaw niya exercise ko ang aking profesyon bilang abogada. Yeah. Unless of course there is a valid reason. Yes. Halimbawa may sakit ka o buntis ka tapos napaka-sensitive ng pagbubuntis mo and yet magtatrabaho ko pa rin, especially heavy yung na masyado ang stress, valid na pagbawalan ka. Pero syempre kung yun ang rason, limited period lang yun. Yes. Ano pa ba? Kasama na rin po dito yung kinokontrol ng partner, yung lalaki, yung pera ng babae. Yan, no? O kahit hindi lang pera ng babae, Pati pera ninyo. Kasi kayo ay mag-asawa, kayo ay parehong may karapatan sa inyong mga ari-arian, including your money. Oo, kaya nagkaroon kayo ng, sabi nyo, joint account natin, pero ang nagkokontrol lang yung lalaki, no? Hindi niya pinapahawak ng pera yung babae. Ayan, para sumunod lagi sa kanya. So, kasama rin po yan. In fact, pati nga yung paninira ng mga household property, no? Maaari po yung matawag na economic abuse. Yan. At syempre yung kanina, binanggit ni Panyera, yung battered
woman syndrome. Oo, people Ano ba to? versus Sinosa, no? Matatandaan. I don't know kung natatandaan po ninyo, ito napatay niya, Attorney Cam, ang kanyang asawa. At sinabi niya doon na siya ay Lagi siyang ito kasi si Hinosa, si Marivic Hinosa, she rest in peace kasi she died in June 2022, no? Lagi po siyang binubugbog ng kanyang mister, no? So dahil doon, kumbaga kahit hindi siya lagi siyang may takot sa sarili niya na baka ako bubugbugin na naman ako nitong aking asawa. So dahil nga po sa kanyang ganong matinding takot, nagdulot na ito ng psychological disturbance sa Attorney Cam, no? Kaya naman minsan one time natutulog si mister, dinospordos, tama ba ako sa term ko? Dinospordos niya, no? Hinataw niya, no? Ng, if I'm not mistaken, kahoy, at napatay niya ito. So yun po, wala pa tayong anti-vowsy law that time, no? Kaya naman ito ay nagamit niya bilang incomplete, kumbaga mitigating circumstance, at nagkaroon ng parang tinatawag na incomplete self-defense, no? Sabi po, kapag ka po kasi parang magamit ang self-defense, dapat commensurate lang, no, yung force na in-apply mo to deter the threat or the danger. Ito naman kasi natutulog yung asawa niya. So definitely, kung doon sa ordinaryong sitwasyon, hindi siya maaring defense of self, kasi kung natutulog at hinataw mo, hindi yung self-defense. Pero ito kasi, doon sa psyche ni Marivic Hinosa, no? Nandun lagi yung panganib na pakiramdam niya, o pag gumising ito, baka bugbugin na naman ako nito. So, ganun po yung nangyari. So, napababa naman ang sentensya ng Marivic Hinosa. But, no, dahil po dito sa kasong ito, na-introduce yung konsepto ng battered woman syndrome bilang isang depensa. No? Na pwede kang walang liability, no? Bagaman at mapatay mo ang mister mo. I'm not saying na you do that, syempre hindi natin gusto na dumating sa ganung sitwasyon. Pero dahil sa matinding panganib na nararamdaman ng isang babae na naging punching bag na, sabi nga ni Gael, lagi siyang nangangamba para sa kanyang buhay. Ayan. Itong battered woman syndrome, ito yung sa mga domestic violence na lagi nating napapakinggan, naririnig. Kumbaga dito kasi dinefine na parang may cycle. No? Cycle of violence. Yan. Sa unang-una, so parang may phase to Unang-muna, yung tension building phase, tapos yung acute battery incident, yung paulit-ulit na lang, hanggang sa meron pang loving phase, di ba? Yung parang babalik na naman, susuyuin ka na naman. Nagbabate. Yung sorry diba? Na mahal. Ayan. Tapos, uulit na naman. Bugbog na naman. Bugbog ulit. Ayan, tension. So, kumbaga, traumatized. No? Yes. Traumatized na. Ito yung, so, laging, ma-alerto ka kapag ka mabait sa'yo, sunod nito, bugbugan na naman. Yes. So, ito yung mga phase na tinitignan po, no, na sinabi rin po ng Korte Suprema na bago ma-invoke din itong defense na ito, ito yung mga circumstansya na dapat nandito. Pero matindi po yung mga pagpapatunay dito. Kailangan po ng psychologist or psychiatrist to establish naman yung emotional and mental state nitong may inaakusahan, akusado sa ganitong sitwasyon. Yan. At kahapon nga nabanggit din natin, no, ang mga pinoprotektahan po, again po, yung kanina sinabi ni Panyera ng RA 9262 ng Anti-Violence Against Women and Their Children, yung asawa, former wife, kasama na po dyan. Again, yung mga merong naging karelasyon, dating relationship, sexual relationship, dating relationship, at yung mga anak po, no, ng asawa or yung partner nila. Ang tanong, kung yung asawa po ba, sabi dito, pag anak po ba, kailangan po ba legitimate? 'Di ba? O kailangan po ba nandoon sa bahay? Yan. So ang sagot po diyan, again po, hindi po didi-distinguish kung legitimate or illegitimate. Basta anak po nung babae ay kasama po sa pinoprotektahan po, no? Kapag kayo po ay gumawa ng karahasan doon sa nabanggit na 4, pasok po kayo dito sa may anti-violence against women and their children. At kung halimbawa naman po ay kasama sa household, wala rin po yun, no? Hindi siya dinidistinguish. Yes. Ang distinguishing mark po dito or element, yung dapat po ito ay may relasyon, may connection doon sa halimbawa sa kanyang kadate, anak, kadate, o asawa,
dating karelasyon o current karelasyon. Kasi may mga pagkakataon, Attorney Cam, no? Nagsasama pa naman, magkarelasyon pa. No? Yan. Tapos yun, merong ng ganito mga pangyayari. Oo. Common ito, Attorney Cam, sa mga household. May mga pumupunta nga dito nagpapatulong. Pero mabibigyan mo ng advice, magugulat ka sa susunod. Aalis na daw. Susunod linggo, babalik na naman. Black and blue na naman. Nagkapatawaran. Even sa korte, Attorney Cam, marami ako nakakasabay na sa hearing na ganito. No? Unang appear namin, galit na galit si Mrs. No? Binugbog po ako niya, hindi ko na po siya matapapatawad. Sunod na, sa arraignment yan, Attorney Cam, sunod niyan, ay magkatabi na si Mister. No? Magkatabi na si Mister at si Mrs. Kung makapagpunasan ng pawis. Pagkatapos sunod, tuloy. Nag-promise po siya, Judge, na magbabagong buhay na siya. Ano namang magagawa ni Judge? Diba? Wala nang titestigo. Kasi take note po, sila ay complaining witness, no? Itong mga biktima na ito. So sila po yung titistigo. Paano kung bumawi na? Sino pang magte-testify? Diba? So yun yung nagiging problema. Kaya rin pa ulit-ulit nagiging cycle po yung violence kasi ilang porsyento lang ng mga VAUSI cases, no? Especially for kumbaga yung sexual and physical and psychological violence, Attorney Cam, hindi masyadong, kumbaga, madaling nagbaback out because, sige, tuloy mo yung kaso. Pag nakulong ako, sino magsusustento sa inyo ng mga bata? Yun ang ginagawang panakot lagi. Totoo yan. Lalo na sa economic abuse din, di ba, naalala mo yung kaso ni, ito, binanggit naman ito ni Claudine Barreto kay Raymond, di ba, no? Yung nagkaso siya ng VAUSI, tas hindi niya na daw tinuloy kasi nga, nagkausap na sila na itutuloy na yung suporta. Tapos nung inatras, hindi naman din tinuloy. Actually, kasama po yan, yung mga tinatawag na provisional dismissal, no? Na kapag hindi po, pwede pa rin ituloy. Ayan. Question lagi, pa. ang sustento kasi, Attorney Cam, is provisional lang. Hindi siya final. Totoo yan. Hindi siya final. Pwede siyang mag-adjust, pwedeng maibaba, pwedeng maitaas, pwedeng mawala na rin. Except, of course, sa asawa, for as long as mag-asawa kayo, entitled yung asawa mo sa sustento mula sa iyo. Lalo na kung wala siyang kakayanan. Pero sa anak, syempre, may graduation sa sustento. Syempre naman. Generally, hanggang 18 lang. Unless, of course, nag-aaral. Correct. No? So, yung tuition, pamasahe, at yung kanyang mga pangangailangan sa eskwelahan, kasama pa rin po. Sa pwede pang e-demand sa inyo. Ayan. So, alam mo, nagkawing-kawing na po yung aming topic. Nabanggit na rin po namin yung support. So, dapat po, alam na rin po ng mga kababayan natin yung gagawin po, no? Kapag kayo po ay nagsuporta. Kasi sabi nila, may ka na nasa wastong edad ka na, dapat ikaw na lang. Hindi po. Kasama po yung pag-aaral. Lalo na, no, di ba, no, K-12 pa niya, so mas sumaba siya. Kasi dati po kasi hanggang age until hindi pa umaabot sa age of majority. The age of majority is 18. Pero kung nagpapatuloy siya sa pag-aaral, nagiging entitled pa rin sa support ang bata. Kaya dati kasi nung walang K-12, pag 20 years old ka, graduate ka na ng college. Ngayon parang 22 to 23 na. Yan. Oy, ako nga pala, no, bago tayo mag-commercial Panyera, yung ating malakas, nakalimutan ko, no, anong tawag sa karahasan na hindi pagbibigay ng suporta sa anak? Ayan. Again, hindi po lahat, pero ito po ay usually sa talaga ay ginagamit, no, kapag sila po ay nagpa-file ng sa VAUSI. At batiin lang po natin yung mga pahabol greetings ng ating mga kababayan. Yes, magandang gabi sa iyo, Moonbeats. Federico Bagisi, gayon din si Romel Cayabyab at Mirna de la Cruz. Lahat sila bumabati ng happy 85th anniversary. Ganyan din si Federico Bagisi at Tita Ami Miraflor Garcia. Ba't hindi kayo nagpakita nung Saturday? Ramel Maluto and Eva Duques at Sandy Tomol, Raul Destacamento, Eds Maglakas at Wilson Aldear, Fiesta Mart Royal. Magandang gabi din po, Violeta Montecalvo Zambrano. At meron tayong listeners, no? Hindi ko lang sila nahanap na balikan lahat. Kaya ako nang hingi sa'yo ng shirt at saka noong payong noong Friday. Dahil pumunta ako sa bazaar, pagdating ko, pumunta ako sa bazaar, mayroong mga nakakilala, no? Yun, binalikan ko sila dahil familiar sa Dos Compañeras. Binalikan ko, binigyan ko ng payong at saka shirt. Pero specifically, magandang gabi po. Taga Makati ito, Attorney Cam. Let me check the name. Si
Marlene, hanapin ko, pasensya na ha. Mahina po ang aking memorya pagka mga pangalan na pinag-uusapan. But I'll check, Attorney Cam. Sige, magpatuloy ka. Ito, magandang gabi po kay Anthony Abrenica, Beverly Sagonato, nanonood po sila sa May 13, Martires City. Noela Matsushima, sabi niya, good evening mga idol kong panyeras, watching from Japan. Uy. Ano ba yung sa... Hayo gozaimasu. Tama po ba yan? Genevieve Gatchalian, magandang gabi. Dario Dulay Yaranon. Babae po nga lahat ang humahawak. Ng ano ba yan? Ng sahod? Dario Dulay, ikaw talaga. O yung mga yung mga misis, bigyan nyo din po ng pocket money si syempre Mister. naman. May mga pangangailangan din yan. Jobe Barbecho, magandang gabi sa'yo. At ito pala si Marlene Cabrera, dyan sa Makati City. Magandang gabi po sa inyo and thank you very much for always watching. Magandang gabi po sa inyo. Marlene Cabrera ng Makati City. Leo Havares ng Puerto Princesa, magandang gabi. Uy, Puerto Princesa, Balawan. At Romina Barbecho. Si Joren sa Sambas, sagutin natin yung kanyang katanungan. Mamaya sa pagbabalik po ng Dos Kumpanyeras, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kami pa rin po ang nakakasama ninyo, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin na 17 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Kumpanyeras sa DZRH kasama mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin ang batas, no, yung Anti-Violence Against Women and Their Children, VAUSI. Yan. At yung tanong natin sa Malakas Online Promo, anong tawag sa karahasan na hindi pagbibigay ng suporta sa anak sa ilalim po ng VAUSI? Sagutin po ang katanungan sa aming DZRH Dos Compañeras Facebook page. Doon po kayo mag-send ng inyong message. At yung sagot ninyo, ang GCash number at ang inyong location. Yan. May question dito, Panyera. Ang sabi sa DZRH TV, DZRH News Television ni Joren, sabi niya, paano po pagkasal ka, hiwalay na po kami ng dati kong asawa. Pareho po kami na may partner na. Ayan, okay? Tapos, yung nagka-partner ka ulit, nabuntis ka ng 5 months. At maghihiwalay na kayo. Pwede po ba kunyari na mag-usap muna? Ayan. Para sa agreement na sasamahan muna ako hanggang sa mga anak. Bago siya o bago niya kami hiwalayan. Kasi po ang hirap na magbuntis na maghiwalay. Hindi ko po alam kung saan ako pwedeng lumapit at kung pwede po ba ang agreement na ganun. Ang gusto ko po kasi, wag muna kaming iwan ng partner ko at yung support na lang daw, magsusupport na lang daw siya. Yun. Panyera, pag ganito kasi, hindi natin mapipilit, no? Hindi tayo pwedeng lumapit sa korte. Actually, kahit mag-asawa nga kayo, hindi mo pwedeng igiit na magsama kayo kung ayaw na nung isa ng kapareha mo. Kung halimbawa yung partner mo ay, yun nga, decided na iwan ka, hindi tayo pwedeng lumapit sa sabi, Judge, ang yung partner pagsasama ko. kasi always based on consent. Hindi siya pwedeng ipilit na tapusin lang yung But as to other obligations, yes. Sa suporta, kailangan pa rin po Suporta. siyang magsuporta. So as long as hindi napapabayaan, nabibigay po ang sustento ng inyong anak, okay po yun. Kasi sabi niya, dati siyang may asawa, tapos naghiwalay, nagkaroon ng bagong partner, nabuntis, and then parang ayaw na siyang panagutan, support na lang. So yun po, no? Yeah, mayroong question dito, Attorney Cam. Nag-apply po ako ng BPO sa barangay namin, hindi pinirmahan ng kapitan dahil hindi naman daw po ako sinaktan. Pero ang rason ko po ay nanghaharas sa chat. I have proof, nakakalungkot lang kasi hindi sila fair. Actually, yung harassment, like online harassment, hindi po ito pasok talaga doon sa BPO, no? Ito po ay maaring pumasok, like pwede ito doon sa tinatawag na emotional or psychological violence, no? Kaya hindi po ito maaaring pumasok maaring maging subject ng barangay protection order. But of course, kung meron pong mga
mga physical, no? Kasi yung BPO po, yung physical na harm, no? Physical na harm, pinipisikal kayo. Ngayon, nasasali na lang siya yung online harassment in passing. But primarily, ang jurisdiction po ng barangay is doon sa physical abuse or physical violence, no? Ibang venue po ang dapat ninyong puntahan kung ang pinag-uusapan ay panghaharas online. Ayan. So yung mga nagtanong po na pare-pareho rin po ba yung order ng Barangay Protection Order tsaka po yung nabanggit namin. Actually, talakay namin to kahapon, yung temporary tsaka permanent. Magkakaiba po yun, no? Pag sinabing Barangay Protection Order, of course, yung barangay po ang mag-i-issue and it's nun. valid only for 15 days. Yes. Hindi po pwedeng hingin mo yung permanent protection order sa barangay. Tsaka yung temporary Kaya protection dapat order. bago po mag-lapse yung 15 days. Actually, immediately, dapat i-assess ng police o ng barangay, no? Ini-endorse kasi ng barangay sa police eh. So, o kaya yung sa women's desk, no? Dapat ina-assist ka agad para makakuha ng temporary protection order. The temporary protection order is only valid for 30 days and pwede itong ma-extend, no? And eventually kapag as you go along, kapag na-determine ng judge na there is a necessity for a permanent protection order, ay pwede po itong i-grant. Subject of course doon sa request ninyo or petition ninyo sa korte. Yes. Hinihingi po ito, ina-apply. Hindi po ito, again po yung temporary protection order tsaka permanent protection order sa korte po ito. Yan. Ito may question pa. Pwede po ba na mag-file ng protection order yung therapist ko po? Yan. Actually, kasama po, no, yung mga lawyer, counselor, therapist, tsaka mga healthcare provider. Yes, and even the marites. Yes. The mariteses. Dalawang marites. At least dalawang marites. In our area. Pwede pong mag-file ng protection order para po sa inyo. Attorney Tocampo, pakisagot mo. Attorney, matuturing po bang vowsy kung nakipagtanan ang minor de edad sa hindi minor at may sexual intercourse na nangyari sa kanila? Kung ito po ay consensual tapos minor, may sexual intercourse na nangyari, for example, adult na yung isang partner, tapos di po ba meron po tayong batas doon sa raising the age of consent? So ibig sabihin, if below 16 po yung bata, no, yung babae, o yung may minor de edad, tapos ay adult po yung kanyang kapartner, maaari po itong mapasok doon sa rape, no, yung ang tawag kasi 'di ba yung itinaas ang age of sexual consent to ang tawag 12 to 16 yung statutory rape. Statutory rape. So maaari po itong pumasok doon. May pagkakataon lang naman, Attorney Cam, na kung halimbawa not more than 3 years ang gap noong isang minor at saka yung tawag doon, yung kanyang nakapartner, ay wala po itong maaring maging kaso. Ito yung puppy love defense na tinatawag. No? Meron pong ganung tawag. No? Kung not more than 3 years ang age gap noong minor at ng kanyang nakatalik at para ito ay consensual, yun po yung tinatawag na puppy love defense. Ayan. Walang pananagutan. Ayan na. Meron pang last question yan, Panyera. Ano pa ba? Humanap tayo. Ito na. Sige, Panyera. Mayroon pa 2 Sige, minutes. Magandang gabi na lang po sa lahat ng manunod. Ivy Minted, magandang gabi. Nanunod sa atin sa UP, Maguindanao del Norte. Wow, magandang gabi po. Yes, at merong nagpapabati kasi sa kanyang tatay. Hahanapin ko, pero go on, Attorney Cam. Si Wilson Aldea pala, nanunood ang kanyang tatay, pero hindi niya binabanggit. Pero ang father po ni Wilson, ay tama pala tatay niya, Wilson Aldea at Wilson Aldea Jr. Parehong nanunood sa atin. Fiesta Mart Royal, magandang gabi sa iyo. Thank you so much. Eto na. Ito na ang DZRH Mas Malakas promo online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na!
Para sa ating malakas online promo sa katanungan na ano ang tawag sa karahasan na hindi pagbibigay ng suporta sa anak sa ilalim po ng VAUSI, ang tamang kasagutan po ay economic abuse. Congratulations! Nanalo ng 500 pesos si Angelique Zell ng Taguig! Congratulations sa iyo. Maraming salamat. Abangan po yung papremyo. 500 pesos sa ang iyong napanalunan sa Dos Compañeras. Bukas magsama-sama muli tayo sa ating programa. Same time, same station, same panyeras ng bayan. Kasama po, ako po si Attorney Cam. Henry Dolohan, magandang gabi, lalo ng mga taga Boltolan, Zambales, ang Judge Cheryl Alomio Makapagal sa Masinloc. Magandang gabi sa inyo. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras po natin, alas 7:30 ng gabi. Dos Compañeras.